Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Incredible 2. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa agent na si Rick na nagtatanong sa batang si Tony tungkol kay Violet kung saan ay niyaya niya ito ng date, ngunit nang dumating sa kanilang meetup, nakita niya ang isang hero na naiinis at tinggal nito ang kanyang maskara at nadiskubre na ito ay si Violet. Tumakbo siya nang lapitan siya nito, dahil dito ginamit ni Rick ang isang aparato kung saan ay tinatanggal ang alaala nito kay Violet. Ang pamilyang Incredible ay nilabanan ang kalaban na si Underminer. Gamit ang kanyang sasakyang drill ay tumungo siya sa bangko at ninakaw ang mga pera doon, at pagkatapos nito ay tumungo siya sa syudad. Samantala, pinipigilan naman ni Mrs. Incredible at Mr. Incredible ang makina sa loob nito. Sa sandali ding ito naroon din si Lucius kilala bilang Frozone ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang makina upang hindi masira ang City Hall. Nagtagumpay sila na mapigilan ito, at ginamit ni Violet ang force field upang protektahan sila sa pagsabog, ngunit dumating doon ang mga pulis at napalibutan sila dahil sa ipinagbawal ng gobyerno ang mga superhero. Dinala sina Mr. Incredible at Mrs. Incredible sa interrogation room kung saan ay pinagalitan sila ng mga officer, at dapat hindi na sila nakiilam pa. Dinala sila sa isang motel at sinabi ni Rick sa kanila na itinigil na ng gobyerno ang programa sa pagpopondo sa mga superhero, at wala silang makukuha na pera. Sa gabing ito nagtanong si Violet sa nangyari sa kanila. Sinabi ng kanilang ina na iligal ang superhero at kailangan nilang respetuhin ang batas. Nag-usap si Helen at Bob kung papaano sila kikita ng pera. Dumating doon si Lucius at himingi ng tawad sa pag-alis niya sa pinangyarihan, at ipinaalam sa kanila na may lumapit sa kanya na investor na interesado sa mga superhero. Binigay niya ang business card at sinabi na magkikita sila ngayon gabi suot ang kanilang costume. Dito nga ay nagpunta silang tatlo, at nakilala nila si Winston Deaver at pinakilala ang sarili na isa siyang malaking tagahanga nila, at ipinakilala ang kanyang kapatid na si Evelyn. Ikinwento ni Winston na ang kanyang ama ay tagahanga ng superhero ngunit pinatay ito ng mga magnanakaw habang sinusubukang tawagan ang superhero. Dito nga ay ipinaliwanag ni Winston ang tungkol sa kanyang kumpanya na DevTech, at ipinaalam sa kanila na maaari nilang mabago ang pagtingin ng mga tao sa mga superhero, kung papaano nila nilalabanan ang krimen sa pamamagitan ng maliit na kamera sa kanilang suit, at kailangan ni Winston si Helen sa unang mission na ipapagawa niya, dahil siya ay hindi masyado nakakagawa ng pagkasira habang siya ay nakikipaglaban sa krimen. Nang makauwi sila, si Helen ay nag-aalinlangan na tanggapin ang alok ni Winston. Ipinaalam naman ni Bob sa kanya na siya na ang bahala sa kanilang mga anak habang siya ay nagtatrabaho, kaya agad na tinawagan ni Helen si Winston na tinatanggap niya ang trabaho. Kinatira sila sa mansyon ni Winston dahil hindi niya ito masyadong tinitirhan. Binigay ni Winston ang unang mission kung saan ay binantayan ni Helen ang tren nang bigla itong tumakbo sa ibang direksyon. Agad na sinundan ni Helen ang tren gamit ang high-tech motorbike. Upang tigilan ang tren ginamit niya ang kanyang abilidad para mapahinto ang tren sa pagkahulog. Pumasok siya sa loob at nabasa sa screen ang mensahe ng kalaban na nagngangalang Screenslaver. Samantala, nahihirapan naman si Bob na alagaan ang kanyang mga anak, lalo na kay Jack kung saan ay nakipaglaban ito sa isang rakan at ginamit ang kanyang abilidad para lang matalo ito. Dali-daling pinuntahan ni Bob si Jack at nadiskubre niya na may pambihirang kapangyarihan ang bunso niyang anak. Tumawag si Helen at masayang ibinahagi ang kanyang kwento tungkol sa kanyang trabaho. Ngunit hindi nasabi ni Bob ang abilidad ni Jack kay Helen. Kinabukasan, kinausap ni Violet si Tony ngunit hindi siya nito nakikilala. Dito nga ay naghahanda si Helen para sa interview hanggang sa ang lalaki ay nakontrol ni Screenslaver at ipinaalam na na-hijack niya ang helicopter ng ambassador. Dali-dali siyang umalis at tumungo sa helicopter. Iniligtas niya ang ambassador at ang iba sa pagbagsak ng helicopter. Kinabukasan, sinabi ni Violet kay Bob na hindi siya nakikilala ni Tony. Ipinaalam ni Bob sa kanya na binura ni Rick ang alaala nito tungkol sa kanya, kaya nagalit si Violet at sinabi na kinamumuhian niya ang pagiging superhero. Samantala, nakipagkita si Helen kay Winston at ipinaalam na malapit na maging legal ang mga superhero. Ngunit hindi masaya si Helen dahil hindi niya pa nahuhuli ang Screenslaver. Dinala siya ni Winston sa silid at ipinakilala ang iba pang mga superhero. Nagkausap naman si Helen at Evelyn tungkol sa Screenslaver at plano niya agad na mahuli ito. Samantala, dinala ni Bob ang mga anak niya sa restaurant at doon ay nakita nila si Tony na nagtatrabaho. Sinusubukan niyang alalahanin si Violet,
ngunit dali-dali umalis si Violet dahil sa kahihiyan sa sarili. Ginamit ni Helen ang device na imbensyon ni Evelyn upang matrack ang lokasyon ng screenslaver, tinungo niya ito at pumasok sa loob ng silid at nakita ang mga equipment. Naglakad siya ngunit sa hindi inaasahan ay nagpakita doon si screenslaver at ang mga dingding dito ay umilo na nagpapahypnotize kay Helen. Gayunpaman nilabanan niya ang kalaban ng nakapikit, tumakas ang kalaban at sa huli ay nahuli niya ito, kasabay ng pagsabog ng gusali. Tinanggal niya ang maskara nito ngunit hindi alam ng lalaki kung ano ang nangyayari. Hinuli ng mga pulis ang lalaki. Samantala, habang nanonood sila sa television, nakita ni Bob ang kanyang kotse na inu-auction, kaya sinubukan niyang bawiin ito gamit ang remote control. Subalit nagbago ang isip niya dahil ayaw niyang guluhin si Helen sa trabaho nito. Dahil sa stress ni Bob sa pag-aalaga sa mga anak niya, nagtungo siya kay Edna kasama si Jack. Nais ni Bob na si Edna muna ang mag-alaga kay Jack. Sa una ay tila ayaw ni Edna. Ngunit nang makita ang abilidad ni Jack ay agad siyang pumayag. Samantala, umaten si Helen sa okasyon kung saan ay inanunsyo ni Winston na magkakaroon sila ng global conference sa kanyang cruise ship. Hindi naman makomportable si Helen nang makita sa screen ang nahuli niyang kalaban na tila napakadali niya lamang na mahuli ito. Pumunta siya sa silid ng surveillance kung saan ay kinausap niya si Evelyn tungkol sa video ng paghuli niya sa screenslaver. Napansin niya na may kasamahan itong nagtatrabaho kay screenslaver. Bigla na lamang siyang hypnotize ni Evelyn gamit ang imbensyon niya. Kinabukasan tumungo muli si Bob kay Edna, at ipinaalam na gumawa siya ng costume ni Jack upang tulungan si Bob na obserbahan ang anak niya at malaman kung gagamitin niya ang kanyang abilidad. Dito nga ay sinusubukan ni Helen na tumakas ngunit hindi niya magamit ang kanyang abilidad dahil siya ay nasa frozen room. Naroon din si Evelyn at ibinunyag ang sarili na siya ang screenslaver. Ginagawa niya ito dahil sinisisi niya ang mga superhero sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, dahil sa labis na pagtitiwala sa kanila, at tinitiyak niya na ang superhero ay mananatiling ilegal. Ipinaalam din niya na ginamit lamang siya upang gawin ilegal ang mga superhero magpakailanman. Inunya ang maskara para ma-hypnotize si Helen. Samantala, habang ginagamit ni Jack ang kanyang abilidad, tinuturuan naman ni Bob ang kanyang anak kung papaano ang monitor si Jack habang gumagamit ito ng mga abilidad niya. Maya-maya ay nakatanggap si Bob ng tawag mula kay Evelyn, at sinabi na si Helen ay nasa gulo at hiniling na magkita sila. Agad na nagsuot si Bob ng suit at tinawagan niya si Lucius upang bantayan ang mga bata habang siya ay aalis upang tulungan si Helen. Ang ibang mga superhero ay kumatok sa pinto suot ang hypnotizing mask. Dumating doon si Lucius at napagtanto na hindi sila normal, kaya ginamit niya ang kanyang abilidad upang pigilan sila at tulungan makatakas ang mga bata. Ginamit ni Dash ang remote ng kotse ng kanyang ama at ito ang kanilang ginamit upang tumakas, habang si Lucius ay pilit na pinasuot ng ibang hero ng hypnotizing mask. Nakarating si Bob at nakausap si Evelyn at dinala siya sa isang silid kung nasaan si Helen. Nilabanan ni Helen si Bob hanggang sa maisuot niya ang hypnotizing mask. Pinahinto ni Violet ang kotse at sinabi kung ang kanilang mga magulang ay na-hypnotize. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin upang iligtas sila. Bigla naman ginamit ni Jack ang kanyang kapangyarihan na nagpapalit ng katotohanan, at napagtanto nila na maaari nilang gamitin ito upang mailigtas ang kanilang mga magulang. Gamit ang Incredible Car, madali silang nakapunta sa cruise ship. Gamit ang invincible na abilidad ni Violet, pumasok siya sa loob upang hanapin ang kanyang mga magulang. Nakita siya ng hypnotized hero at isa dito ay napabagsak niya. Habang kumukuha ng larawan sila Winston at ang iba, lumitaw ang screen kung saan sila ay na-hypnotize. Habang inanunsyo ni Helen at Bob na pamamahalaan nila ang cruise ship at binago nila ang direksyon na patungo sa syudad. Samantala, ang ibang mga hero ay hinahanap ang bata. Hanggang sa mahanap nga nila ang tatlo, ginamit naman ni Jack ang abilidad na pagpapalaki sa kanya at napabagsak sila. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang mga magulang at inatake sila, ngunit nagawa ni Jack na makalipad at ginamit ang telekinesis upang tanggalin ang hypnotized mask. Dito nga ay natauhan na si Helen at tinanggal ang mask kay Bob at Lucius. Ipinaalam ni Helen kina Bob at Lucius na si Evelyn ang screenslaver. Maya-maya ay dumating ang ibang hypnotized hero. Sama-sama nilang nilabanan nila ang mga ito at isa-isa nilang tinanggal ang mga maskara nila. Nang mapanood ito ni Evelyn, dali-dali niyang kinuha ang kanyang kapatid at tumungo sa jet para tumakas. Napagtanto naman ni Winston na masama si Evelyn kaya siya ay tumalon sa jet. Nagawa naman ni Helen na makapasok sa jet ngunit dahil sa kakulangan sa oxygen hindi siya makahinga.
napagpasya naman nila Bob na kailangan nilang ilayo ang barko sa pagbangga nito sa syudad. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang mapahinto ang barko hanggang sa matagumpay nilang napigil ito. Samantala, ginamit ni Helen ang flare gun sa bintana at hinigop nito palabas si Evelyn at agad din niyang iniligtas ito. Dito nga ay inaresto ng pulisya si Evelyn at humingi ng tawad si Winston sa lahat ng nangyari. Tumungo sila Bob sa courtroom at inanunsyo ng judge na ang mga superhero ay hindi na iligal. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.